Sa aming pag-iikot sa gubat, may nakita kaming mga bakas. Warty pig ito. Opo. Yung pag-amoy-amoy niya dun sa lupa. Wow! He's only just a few feet away from us. Sa itaas ng mga puno, nakapalibot ang grupo ng mga unggoy. Lumalambitin at bumubuelo. Sa angas ng mga unggoy, aakalain mong sila ang batas sa isla. Pero sa pagdami ng mga asong may sakit sa balat, posible raw na pati ang mga unggoy mahawa. Napansin ko habang naglilibot kami dito sa isla, daming aso. Tapos yung isa-isa namin tinignan, karamihan sa kanila may sakit sa balat. Masusing binabantayan, kahit mailap, patuloy pa rin na hinahanap. Wow! Wow, he's only just a few feet away from us. Wow! Saan ka makakita ng ganong klaseng pag-document ng Visayan Warty Pig? Lalo na't ang kanilang lahi sa kanlurang Bisaya lang nabubuhay. Ang Visayan Tarik-Tik Hornbill, Negros Bleeding Heart, Visayan Spotted Deer, Rufous-Headed Hornbill, at Visayan Warty Pig. Sila ang itinuturing the Negros Big Five. Ang Bayawan Nature Reserve sa Negros Oriental, isang semi-forested area. Dito inaaral at sinusubukang paramihin ng Grupong Talarak Foundation, isang non-government organization na nangangalaga sa mga wild animals sa Visayas. Lalo na ang mga critically endangered na hayop, kabilang na ang Negros Big Five. Ito yung pinaka-sanctuary ngayon ng mga endangered species natin dito sa Negros, ano? And i-introduce ko sa inyo yung mga champions natin ng mga Negros wildlife endemic. 2010 nang simulan ng grupo ni Justin na pag-aralan ang Negros Big Five. Kung ikukumpara sa kilala nating itsura ng baboy, ang Visayan Warty Pig ay may maitim na balinggo. Mayroon ding warts o umbok sa mukha ang lalaking Warty Pig. Pero tila sineswerte ang grupo ng Talarak Foundation dahil nakunan nila ang isang pamilya ng Visayan Warty Pig. Para maparami ang mga baboy at iba pang hayop, tinututukan ni Justin ang pangangalaga sa mismong tahanan ng Negros Big Five. What we did when we came over, when we took over the place, is we replanted certain areas para maging better habitat for the animals in the future. Ang malawak na observation laboratory ni Justin may lawak na 300 hektarya. So I see there are also mga enclosures pa rin. Ito yung Yes. mga pang-soft release. Yes. That's the good thing about dito sa reserve. Yung animals namin, despite being in captivity for so long, nag-revert back into yung basic instincts nila. So, hindi sila lumalapit sa tao. Bilang isang veterinaryo, mahalaga sa akin na makita ang mga dambuhalang hayop na ito. Dahil bukod sa pagiging mailap, kakaunti na rin ang kanilang bilang. Ang dalawang Visayan Spotted Deer tila nag-aagawan sa kanilang teritoryo. Sinusuwag ang sungay sa isa't isa. Matira ang matibay.
Samantala, ang Visayan Tarik-Tik Hornbill na ito caught on cam sa pagkain ng prutas. Pero mas mapapalingon ka sa ganda ng guhit nito sa tuka. Habang ang rufous-headed hornbill tila sumisilip sa kamera. Sa ganda ng mga hayop na ito, madalas itong napibiktima para ibenta. Sa lupa naman, naaktohang naghahabulan ang ground-dwelling birds na Negros Bleeding Heart. Hirap ito magparami. Kaya ang makikita sa gubat, pag-asa ang binibigay kina Justin. Sa aming pag-iikot sa gubat, may nakita kaming mga bakas. Ang warty pig ito. Opo. Ito po daw, ito yung signal na tawag to warty pig. Ito yung kadalasan na ginabagay sa katawan nila. Pag nangangati sila, no? Parang ganito, pag nangangati yung likod ko, parang Tawag ginagano. pati yung mata niya ba pumipikit kasi nasasarapan. That's why trees are very important for the wildlife kasi kailangan nilang kamutin yung kanilang katawan. Susubukan namin sundan ang mga bakas. Ito po yung dog na yung warty pig na Bakit siya binabangaw? Look at pati yung mga ganito, kabisado ng mga trackers natin. parang kanina lang umaga yan. Kaninang umaga lang. Tignan nyo. Oh, malambot pa nga. Baho pa rin. Sa tulong ng camera trap, nakukunan at napag-aaralan ni na Justin ang pag-ugali ng mga nilang. Paraan nila ito para maintindihan at maisalba ang populasyon ng Negros Big 5. Ito ang tinatawag na feeding station. Bago dito umano itong dayuhin ng Visayan Spotted Deer at Visayan Warty Pig. Ang kanilang pwesto sa kainan, agawan. Ang nagogi sa kainan, ang mga baboy. May makapal at magaspang na balibo ang Visayan Warty Pig. Kapansin-pansin rin ang kanilang matutulis na pangil. Ang lalaking Visayan Warty Pig, maporma. Dahil ang malamohok style na buhok nito, tumatayo raw tuwing mating season o panahon ng pagpaparami. Paraan nila ito para maipakita na dominante sila sa ibang lalaking baboy. Pero hindi raw lahat ng Visayan Warty Pig ay mailap. Ibahin nyo raw ito si Anakin. Isa ito sa pinag-aaralan ng mga eksperto at kalaunan ay natuto ng makisalamuha sa mga tao. Good boy. Good boy. Good boy. Oh, can you show me your belly? Ha? Pakita mo yung belly mo. Oh, yung mata niya wala pa kahapon. Slow motion. Here's your belly rub, huh? You like that? You like that, little boy? Dahil nocturnal o mas aktibo sa gabi ang mga Visayan Warty Pig, inaantay naming magdilim bago ituloy ang pagsunod sa mga bakas. Hanggang sa may lumapit sa kubo at tila naghahanap ng pagkain. Omnivore ang Visayan Warty Pig, kaya mapadahon o karne kaya nitong kainin. Okay, so naging relax na itong binabantayan natin. Umupo na siya doon. Ang ginawa niya is nagukay-ukay muna siya gamit yung muso niya. That's why wild boars have this long snout, is because they use it to search for food. And ayan o,
became comfortable already in that position. Inalaw niya tayo na i-document siya. Dati hindi pa kilala itong mga hayop na ito, no? Pero ngayon, dahil sa mga work ng mga founding members nitong nangangalaga sa Big Five, mas lalo natin naiintindihan dahil sa patuloy na pag-aaral ng mga researchers. Sa lumiliit na tahanan ng buhay ilang, pwesto at pagkain ang kanilang pinag-aagawan. At ang pagkakaroon ng mga hayop na tinatawag na Big Five sa isang lugar, isang indikasyon kung gaano kahalaga ang ating kagubatan. Sa lugar na ito, sila ang naghahari. Bawat kanto, tila may nakamasid. Binabantayan ang bawat pagpasok ng mga hayop, maging ng mga dayo, gaya namin. Sa kanilang teritoryo, maaari raw silang umatake ng grupo. Naku po! Sa itaas ng mga puno, nakapalibot ang grupo ng mga unggoy. Lumalambitin at pumupuelo. Tinatansya kung makakatalon patawid sa mga bubong. Kapag may naiwan kang pagkain doon sa loob, sure yan. Gagawa at gagawa ng paraan para kuhanin mo. Yung mga bahay nila, nilalagyan nila ng mga safety precautionary measures. Pakay nitong mapasok ang saradong staff house. Lalo na tuwing hapon, umaalis sa isla ang mga empleyado roon. Kaya ang mga estruktura nakapako. Pati ang mga bintana may harang. Para siguradong walang unggoy na makakapasok. Sa Japanese cemetery, kampante naman ang ilang unggoy sa kanilang pwesto. Kumakain at naglalaro. May panahon din na nagkakainisan at nauuwi sa habulan. Hala, sige, takbo. Aabot ng higit 20 unggoy ang naninirahan sa pwestong ito. May ilang unggoy na ayaw magpadaan. At kahit nasa iisang grupo, hindi pa rin may iwasan ang magkapanggaan. Ang malalaking unggoy, inaaway ang maliliit nitong kauri. Kaya ang ibang nanay, pinuprotektahan ang kanilang maliliit na anak laban sa kapwa unggoy. Mahigit 80 years since natapos yung gera dito, no? Kaya itong koridor patuloy na bumabangon. Pati yung mga wildlife dito, kaya natin binisita para tignan natin kung kamusta na nga ba yung mga hayop dito. Pero hindi lahat ng unggoy dito malaya. Sa dami ng unggoy na nakakita natin dito na napakawala lang, may isang unggoy dito na nakakulong. Ayon sa tagapangalaga ng isla, nahulog daw ang unggoy na si Moymoy sa puno. Dinala siya dito ng isang kasamahan din namin sa trabaho, galing gubat. So baby pa lang siya. May mga sugat, so inalagaan, ginamot hanggang sa pati pagbibigay ng milk sa bote. Matapos ang halos 6 na buwan, sinubukan daw nila itong pakawalan. Pag pinakawalan siya, andyan na naman siya bumabalik. Minsan, pag may nakaano sa kanya ibang mga unggoy, sinasaktan siya. Siguro, ayaw na niyang umalis dito sa nag-alaga sa kanya. Ugali umano ng mga ito na hindi tumanggap ng bagong miyembro. Kaya ang napahiwalay noon na si Moymoy, hirap makisama at makabalik sa kanilang grupo. Kung tungkol naman sa inalagaang unggoy, maaring nilalapitan ito ng other macaque sa isla dahil sa curiosity o ilan ito ay nasa loob ng kanilang home range or foraging area.
Nangyayari ito lalo na sa mga lugar kung saan may provisioning o may access sa pagkain ang mga unggoy mula sa tao. Kailangan daw munang magpakilala si Moymoy sa kapwa niyang unggoy bago matanggap ng naturang grupo. Kaya kahit matagal, hinahayaan muna siyang lapitan ng iba pang unggoy habang nasa kulungan. Paraan daw nila ito para hindi masaktan at mamatay si Moymoy ng mga unggoy doon. Sa isla, hindi lang mga unggoy ang nagpaparami. Pami-pamilya rin dito ang mga asong gala na may sakit sa balat. Napansin ko habang naglilibot kami dito sa isla, ang daming aso. Tapos yung isa-isa namin tinignan, karamihan sa kanila may sakit sa balat. Halos lahat ng mga aso rito ay dinala at iniwan sa isla ng dati nitong amo. May ilang aso na halos walang balahibo at walang sugat sa katawan. Hindi mapakali sa pagkamot ng balat. May ilang aso na pag-gala-gala sa ilalim ng puno, habang ang mga unggoy malayang naglalambitin sa mga sanga dito. Pero pareho itong nakaabang sa tirang pagkain ng mga taong pumupunta sa isla. At handang makipag-agawan para malamnan ang tiyan. Pero dahil matalino raw ang mga unggoy, bumababa lang ito sa puno kapag wala na ang mga aso. Dahil tiyak na magkakaroon ng habulan kapag nagpang-abot ang dalawang hayop. Kung hindi natin na-monitor, ay nagiging banta sa wildlife. Maaari madulot ito ng matinding stress, injury, or even pagkamatay ng mga unggoy, lalo na kung sila ay habunit o makagat. May mga panganib ng disease transmission mula sa aso papunta sa mga unggoy at sa iba pang wildlife species. May sakit sa balat ang mga aso sa isla gaya ng galis, naglalagas na balahibo at pulgas. Maaaring maipasa ito sa mga unggoy kapag nagkaroon ng interaksyon sa mga aso. Hindi tayo ng oral antiparasites at saka injectable for the adults and the puppies. Kahit yun man lang makatulong para dun sa sakit nila sa balat at saka dun sa bulati nila at saka parasite sa katawan. Bukod dito, dapat mabigyan ng anti-rabies vaccine ang mga aso sa isla. Lalo na't maaaring maipasa sa mga unggoy ang virus kapag ito ay nagkasagupaan sa kanilang teritoryo. Ang mga gamot na binigay at itinuro ko sa mga aso makakatulong sa pagpatay ng mga parasite sa kanilang katawan. Para matigil ang pagkakamot, pagkasugat at pagkalagas ng balahibo nito. Ito, ang laki ng tiyan, no? Ang laki ng tiyan mo, baby. Dito ang hawak natin. Alright. Kuya, yung kamay mo, ilagay mo sa ilalim ng leg niya. Idikit mo sa katawan mo, huwag kang mag-alala. Uy, huwag kang matakot. Treat yan, oh. Oo. Ito, madaming pulgas, oh. Nakikita mo yung pulgas niya, nakikita mo na. Tsaka, yan, nakikita mo lumalabas na sa, ano. Yan. Dikit mo lang. Yan. Kamot-kamot mo dyan dito. Yan. Ganyan lang, ha. Ayon sa pamunuan ng Tourism Infrastructure Economic Zone Authority o TIESA, pagdating sa pangangalaga sa isla, ang TIESA nakikipagtulungan siya sa LGU, sa local government ng Cavite City, and sa DENR para mapangalagaan or magkaroon ng tamang paraan para hindi magkaroon ng pasahan ng sakit yung sa mga monkeys and then sa mga dogs na nandun. ang mga buhay ilang sa isla ng Corregidor ang nangangalaga roon ngayon. Kaya nararapat lang na mabigyan ito ng proteksyon para hindi dumami ang may sakit na hayop. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.